We will try to harmonize the resolution with the existing rules of Congress. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of power. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na to. Pag-usapan po natin itong lumabas na ruling ng Supreme Court tungkol dito sa impeachment case ni Sara Duterte. At of course, itong ganitong klaseng ruling, kung ito ay sa pakiramdam ng mga abogado ay tama or mali. Especially kung ang pakiramdam nila ay mali, bihira sa mga abogado o magkokomento rito. Dahil doon sa pangamba na kung sila ay isang practicing lawyer, baka bandang huli, yung kaso nilang hinahawakan na umabot sa Supreme Court, medyo na-antagonize na nila ang Supreme Court. Kaya natutuwa rin naman ako kahit papano at katulad na rin ni Congresswoman Laila De Lima na nagsasalita kahit na siya ay isang abogado. Nagsalita siya tungkol dito. Isa na rin itong si Attorney Dino De Leon, no? Na nagsasabi ng kanyang damdamin na mukhang mali nga daw itong pagkakagawa ng ruling ng Supreme Court. Ilan lang yan sa mga kakaunting lawyers na nagkokomento. At ang iba naman, magkokomento nga sila na hindi tama ang ginawang ruling ng Supreme Court. But then again, sasabihin nila, bandang huli, na sundin pa rin natin itong ruling na to. Kaya nakaka-disappoint kasi sa totoo lang, ang Supreme Court na rin mismo ang nagsabi na ang inaffirm nila na ang House of Representatives lang ang merong sole prerogative para i-initiate yung impeachment complaints. Ibig sabihin, dapat ang lower house lang ang masusunod kung ano man ang prosesong gusto nilang gawin hanggang sa ang impeachment case na isinabmit sa kanila ay makarating ng Senado. Yan po ay nasa konstitusyon natin. Yun ang gagawin nila. Ang problema po rito sa lumabas na ruling ng Supreme Court, meron silang mga kinontrang proseso na directly kinokontra din yung Constitution. Kasi pagkakaalam natin, ang Supreme Court ay dapat nag-i-interpret lang ng batas. Pero itong ginawa ng lower house na isang administrative process na naaayon naman sa kung ano naman yung itinakda ng Constitution ay sinunod nila. Pero itong Supreme Court, naglabas ng ruling na meron silang mga binago. Katulad ng interpretasyon kung ano ang ibig sabihin ng session day at saka yung calendar days. Na dapat, kung ano ang pag-i-interpret ng House of Representatives, dapat yun ang masunod. Dahil sila nga ang gumawa ng mga rules na to Sila ang nag-promulgate, sila ang gumawa ng mga proseso, ng mga sistema, kung paano pararatingin sa Senado ang isang impeachment complaint. Ang problema, pati yun ay pinakialaman ng Supreme Court. Sinabi nila, ito yung aming interpretasyon. Judicial overreach o panghimasok ng hudikatura sa Kongreso. Yan ang tingin ng ilang mambabatas sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang apela nila sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa tinukoy nila, ang pagtukoy ng Korte kung ano ang isang session day. It has rewritten the operating manual for impeachment initiation. It has supplied new rules, new timelines, and new consequences that are nowhere found in the text. Meron tayong pagtingin na nagkaroon ng judicial overreach. Pero para maiwasan ang isang constitutional crisis, sabi ng ilang kongresista baguhin na lang ang rules of impeachment ng Kamara. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of power. We will try to harmonize the resolution with the existing rules of Congress. If we will be insisting on what we believe and we will not be recognizing the authority of the Supreme Court, we'll be having a chaotic nation na nagkakanya-kanya ng polisiyang gusto nilang mangyari. Pero
Kung ang interpretasyon na yan ay hindi tama doon sa interpretasyon ng House of Representatives, dapat nasusunod ang House of Representatives. Kaya nga, sinasabi nga sa Constitution, sila lang ang may sole prerogative na gumawa ng proseso diyan sa na-file na impeachment case na yan. Kaya, nakaka-disappoint para magkaroon na naman tayo ng mga pagbabago dahil nga marami rin na nagsasabi na ito ay isang judicial overreach. Ibig sabihin, lumalampas sa trabaho nila itong Supreme Court. Sana lang ay hindi totoo ang isa sa mga theory na pumapasok sa utak ko na baka kung meron tayong narco politics, baka dito sa atin ay meron ng China politics. Hindi natin alam kung hanggang saan na umaabot ang impluwensya ng China. Yan po ang nakakatakot. Hindi natin alam kung ano-ano ng ahensya ng gobyerno ang napasok na-infiltrate na ng China. Kagaya na rin sa pagkaka-infiltrate niya sa ating mga senador na talagang every time na magkakaroon ng pagdidebate tungkol sa West Philippine Sea, tungkol sa mga ginagawa ng China, kilala naman natin yung mga senador na yan na sobra kong magtanggol sa China. Ngayon, ang worry natin, hanggang saan umabot ang galamay? Hanggang saan umabot ang kamay ng China? Hindi kaya dito sa ating sistema, sa batas, sa ating Kongreso, sa ating Supreme Court, umabot na ang galamay ng China? Kaya nagkakagulo na tayo? Kaya marami na tayong disagreement? Sana naman hindi. Pero wala akong makitang reason para ang Supreme Court ay kumilos para hindi maging smooth ang proseso sa paghahanap natin ng accountability. Dahil ito pong impeachment case na to, proseso ito para mapunta doon sa Senado para magkaroon ng trial. Para malaman natin kung tama ang kaso, kung guilty or not guilty itong si Sara Duterte, ang Vice President, at kung sino pa yung ibang mapafailan ng impeachment case. Sa ngayon nga, alam natin, may na-file na rin na impeachment case against PBBM. Pero kung ganitong nagkakaroon ng interference, nagkakaroon ng balakid doon sa smooth flow ng pagpoproseso ng impeachment case na yan, ano ang mangyayari sa atin? Na hindi na nagiging smooth yung takbo nung pagpasa ng impeachment case na kung saan meron namang sinusundan na guidelines na galing sa Constitution. Ako'y sumasang-ayon doon sa mga nagsasabi na nagkaroon dito ng judicial overreach. Dahil nga, simpleng-simple naman ang interpretasyon nung rules kung paano ipoproseso sa lower house, sa Kongreso, yung impeachment case na to. Naging komplikado ito kung kailan dapat maging malinaw lalo nung pag-i-interpret nitong Supreme Court. So yan po ang malaking problema natin ngayon. Kaya ako, kung may kikilos na magsasabi na dapat filean ng impeachment yung mga justices na yan sa Supreme Court, mag-a-agree ako dyan. Kasi mga kapatid, mga kababayan, kailan pa natin i-correct ang ganito? Kailan pa tayo, sa ngayon ay nagkakagulo na, no? Sa ngayon ay medyo may gulo na tungkol dito sa mga flood control anomalies, tungkol dito sa mga ginagawa ng mga senador, tungkol sa ginagawa ng China. Marami nang nangyayaring kaguluhan dito sa ating gobyerno. Hindi naman kaguluhan na nagkakapatayan, pero magulo na po in the sense na yung mga proseso sa gobyerno, proseso sa batas, marami ng interference. Kaya nga, kung itong tungkol dito sa desisyon ng Supreme Court ay may kikilos para i-impeach sila, hindi ko kokontrahin yan. Mas gusto ko yan, kumbaga, medyo magulo na rin lang, sabay-sabayin na rin natin ang pag-aayos. Samantalahin na natin na isang buhos na lang, ayusin natin ito. Huwag nating payagan na ang ginagawa natin ngayon na mga proseso ay
nagugulo samantalang malinaw naman sa Constitution yan. Kung ang worry ng iba, may mga nagsasabi na kung gagawan daw or magpa-file ng impeachment case against the Supreme Court, magkakaroon daw ng constitutional crisis. I vehemently disagree with that statement. Kasi po, sa ngayon, constitutional crisis na to. Kung hindi nyo nakikita na ito ay constitutional crisis, hindi ko na alam kung ano yun. Hindi ko na alam kung ano pa ang requirement ninyo para sabihin nyo, ito ay constitutional crisis. Bakit ko sinabi yan? Kasi nga, malinaw na kasulat ang rules sa Constitution. Pinakialaman at gustong gumawa ng batas nitong gustong gumawa ng panibagong batas itong Supreme Court na wala naman sa kapangyarihan nila. Wala sa kapangyarihan nila baguhin yung nakasulat sa Constitution. Hanggang interpretasyon lang sila. Ang nangyayari ngayon, yung trabaho ng Kongreso na gumawa ng batas na siyang sumulat kung ano at kung papaano ipoproseso ang impeachment case, pinakikialaman na ng Supreme Court. Inire-revise nila ang ating konstitusyon na labas na sa kanilang responsibility. Mali po yan, hindi ba? Kahit na sa ating mga ordinaryong mamamayan. Mali po yan kasi mula nung kabataan natin, ang tingin talaga natin sa konstitusyon, yan na yung the highest law of the land na dapat diyan sumusunod. Pero kung ang Supreme Court hindi susunod diyan, i-revise nila, gagawa sila ng mga revision, gagawa sila ng panibagong batas, hindi po trabaho ng Supreme Court yan. Trabaho pa rin ng Kongreso yan. So ngayon, ang sinasabi nyo ba, kung hindi susundin ng lower house itong Supreme Court, magkakaroon ng constitutional crisis? Hindi po ako agree dyan. Sa ngayon po ay meron ng constitutional crisis dahil sa ginawa nitong Supreme Court na to na hindi pagsunod sa konstitusyon. Hindi po ba crisis yan? Alam niyo po, magkaka-co-equal branches yan. Legislative, judiciary, at executive. So hindi pwede ang isa dyan makikialam sa proseso ng isang agency or ng isang entity. Pero ang ginagawa ngayon ng Supreme Court, pinakikialaman na ang legislative branch ng government. So hindi pa ba crisis yan? Hindi ko alam kung ano pa yung sinasabi nyong magkakaroon ng constitutional crisis. Kaya nga sinasabi ko, kung may kikilos para i-impeach ang mga justices na yan, i-impeach ninyo. Hanggat maaga, ayusin na natin tong gulo na to. Huwag na nating paabutin ng pagkatagal-tagal dahil alam naman natin. Matagal na panahon na pinaghihinalaan na ang korupsyon ay umaabot sa Supreme Court. Mahina-hinala. Ngayon, dito sa ipinapakita nilang kilos nila, hindi ba alis sa taong bayan na baka nga mayroong korupsyon. Ang isa ko pang ang worry, yung sinasabi ko, hanggang saan kaya umabot ang kamay ng China? Hindi kaya umabot dito sa pinakataas, sa pinakamatataas na agency ng ating gobyerno? Yan po nakakabahala ngayon dito sa sistema ng ating bansa. Kaya sa akin, itong sila Congressman Percy Sendanya, kung nag-iisip kayo na mag-file ng mga reklamo, impeachment dito sa Supreme Court, gawin ninyo. Dapat natin ayusin sa ngayon. Huwag na natin patagalin yan. Kasi kailan pa, kung hindi ngayon, kailan pa natin itutuwid ang mga baluktot dito sa ating bansa. Kung ngayon medyo magulo na, sabay-sabayin na nating ayusin yan. Dapat matuto ring sumunod, matuto ring gumala ang Supreme Court sa ibang branches ng gobyerno, sa ibang function ng mga entity na hindi naman nila saklaw. Kaya yun po ang aking stand dito. Sa ngayon ba mayroong constitutional crisis? Meron sa tingin ko. Yung hindi mo sundin ang konstitusyon na isa kang mataas na korte, pinakamataas na korte, sa akin, para sa akin, yan ay constitutional crisis na dapat nating aksyonan, dapat gawa ng solusyon. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today.
At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-komento po tayo. At pakishare na rin po ang ating episode ngayon para maraming makaalam sa ating mga pinag-uusapan topic dito. Hanggang dyan lang po mga kapatid, mga kabayan. At ladies and gentlemen, magkita-kita po tayo ulit. You showed how